Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahon ito. At lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Magandang umaga, Baitang Apat. Magandang umaga din po. Kamusta ang inyong mga araw? Mabuti po. Nag-almusal na ba kayo? Opo. Ngayon naman, gusto niyo ba sumayaw? Opo. Halina't sumayaw. Lahat tayo ay sasayaw. Ganyan na, princess. Sino naman ang gawain ng buong sila? Kaya't ang katawan ay nilanda na. Kahit mag-esisyo, ulo hanggang paa. Isa naman ang loob tayo mag-umpisa. Okay mga bata, sabay-sabay natin yung ito sa ating mga ulo. Magaling, i-share ito sa iyong ulo. Magaling, princess, ilikot mo ang iyong balikat. Atin ang pewa ang ating ilikot. Okay, magaling mga bata. Bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili. Kayo ba ay nasiyahan sa ating sayaw? Okay, magaling. Bago kayo po, maaari nyo bang limutin ang mga basura sa ilalim ng inyong upuan at iayos ninyo ang inyong mga upuan. Okay, magaling mga bata. Ngayon ang mga bata, bago tayo magsimula sa ating bagong talakayan, mayroon ba kayong alam na alituntunin sa ating sinid-aralan na dapat sundin? Okay, maaari ka ba magbigay ng isa, princess? Makinig sa guro. Okay, magaling. Listen. At tumahimik po. Okay, magaling mga bata. Ang inyong mga sagot ay tama. Meron akong hihinanda dito alituntunin na ating dapat sundin sa silid-aralan. Aking babasahin at inyong uulitin. Alituntunin sa paaralan. Alituntunin sa paaralan. Mga alituntunin sa silid-aralan. Mga alituntunin sa silid-aralan. Makinig ng mabuti sa guro. Makinig ng mabuti sa guro. Itaas ang kamay kung may gustong sabihin sa guro. Itaas ang kamay kung may gustong sabihin sa guro. Umupo ng maayos. Umupo na maayos. Maging matulungin. Maging matulungin. Tapusin ang mga iniatas na gawain. Tapusin ang mga iniatas sa gawain. Okay, magaling mga bata. Nauunawaan niyo ba ang ating mga alituntunin sa silid-aralan? Okay, magaling mga bata. Ngayon naman, meron ako dito hinandang mga salita para sa inyo upang basahin. Aking babasahin at inyong uulitin. Ikuti-bo, Iko-iko. gabinete, Gabinete. pangalawang pangulo, Pangalawang pangulo. pangulo, Pangulo. pamahalaan, Pamahalaan. mga babae, Eko-iko. Gabinete. Pangalawang pangulo. Pangulo. Pamahalaan. mga lalaki, Eko-iko. Gabinete. Pangalawang pangulo. Pangulo. Pamahalaan. Okay, magaling mga bata. Bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Mga bata, no? Mga bata, naaalala nyo pa ba ang ating pinag-aralan kahapon? Opo!
Lisel. Tungkol po sa pamahalaan. Okay, magaling tungkol sa pamahalaan. Meron ako dito kahinandang gawain sa inyo upang malaman kung meron ba talaga kayong natutunan sa ating kung meron ba kayong natutunan sa ating pinag-aralan kahapon. Aking babasahin at inyong susundan. Panuto. Panuto. Basahin ang mga pangungusap sa bawat bilang. Basahin ang mga pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang tama kung ito ay nagpapahayag tungkol sa pamahalaan. Isulat ang tama kung ito ay nagpapahayag tungkol sa pamahalaan. At mali naman kung hindi. At mali naman kung hindi. Okay, magaling mga bata. Sino ang gustong sumagot sa unang pahayag? Princess. Maaari siya mapunta dito sa unahan at sagutin ang unang pahayag. Ngunit bago mo sagutan ang unang pahayag, maaari ba kayong kumuha ng papel upang habang nagsasagot si Princess ay maaari di kayo magsagot. Opo. Basahin mo na bago sagutan. Ang kapangyarihan ng isang pinuno o opisyal sa ating bansa ay maaaring naipasa sa isang kamag-anak. Ano ang iyong sagot? Mali po. Sulat mo ang iyong sagot. Okay, magaling. Mga bata, ano ang inyong sagot? Mali po. Okay, magaling. Mali. Tama ba ang sagot ni Princess? Opo. Okay, magaling. Ating basahin. Ang kapangyarihan ng isang pinuno Ang kapangyarihan ng isang pinuno o opisyal sa ating bansa o opisyal sa ating bansa ay maaaring maipasa sa isang kamag-anak. ay maaaring ipasa sa isang kamag-anak. Maaari ba natin ipasa sa ating kamag-anak ang kapangyarihan? Hindi Ang isang po. pinuno? Okay, magaling. Hindi. Kaya ang tamang sagot ay mali. Sino naman ang gustong sumagot sa pangalawang pangungusap? Okay. Aking babasahin at yung susundan. Ang mga batas, Ang mga batas, programa, programa, at proyekto at proyekto ay pinangangasiwaan ng pamahalaan. ay pinangangasiwaan ng pamahalaan. Mga bata, ano ang inyong sagot? Tama! Ating tingnan kung tama ang inyong sagot. Ang mga batas, programa, at proyekto ay pinangangasiwaan ng pamahalaan. Ang inyong sagot ay? Tama! Okay, magaling. Ito ay tama. Sino man ang gustong sumagot sa pangatlong pangungusap? Hana. Ano ang inyong sagot sa ikatlong pangungusap? Tama po! Ating tingnan kung tama ang inyong sagot. Ang Pangulo ang pinakamataas na pinuno ng bansang Pilipinas. Tama. Ang Pangulo ang pinakamataas na pinuno sa bansang Pilipinas. Kaya ang inyong sagot ay tama. Sino naman ang gustong sumagot sa ika-apat na pangungusap? Lisel, maaari ka magbukas sa isulat ang iyong sagot. Pamahalaan. Aking babasahin natin yung susundan. Ang pamahalaan Ang pamahalaan ng Pilipinas ng Pilipinas ay siya rin tinatawag na pambansang pamahalaan. ay siya rin tinatawag na pambansang pamahalaan. Ano ang iyong sagot? Mga bata, ano ang inyong sagot? Tama po! Ating tingnan kung tama ang inyong sagot. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay siya rin tinatawag na pambansang pamahalaan. Magaling mga bata, ang pamahalaan ng Pilipinas ay tinatawag din natin pambansang pamahalaan. Kaya tama ang inyong sagot. Sino naman ang gustong sumagot sa ikalimang pangungusap? Princess. Aking babasahin natin yung susundan. Tinutugunan Tinutugunan ng pamahalaan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga tao. ang pangangailangan ng mga tao. Ano ang iyong sagot? Tama po. Mga bata, ano ang inyong sagot? Tama po! Ating tingnan kung tama ang inyong sagot.
mga tao. Tama. Ang pangangailangan ng mga tao ay tinutugunan ng ating pamahalaan. Dahil tama ang inyong mga kasagutan, bigyan nyo ng 10 palakpak ang inyong mga sarili. Okay, magaling mga bata. Kayo ba mga bata ay kumain na? Okay, magaling mga bata. Bakit kailangan natin kumain sa umaga? Para po malakas. Mga bata, ano ang gagawin natin pag may gustong sumagot? Taas po ang kamay. Okay, magaling. Ano nga kaya, bakit nga tayo kailangan kumain sa umaga? Hana? Para po may lakas ng katawan. Okay, magaling. Para may lakas ng katawan. Ikaw naman, Lisel, bakit kailangan natin kumain sa umaga? Para hindi nagutom at may Okay, magaling. Para hindi magutom at maging malakas ang ating mga katawan. Ang inyong mga sinabi ay tama. Ngayon naman mga bata, meron akong mga larawan sa unahan at gusto kong inyong obserbahan ang mga larawan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Na-obserbahan nyo na ba ang mga larawan mga bata? Okay, magaling. Dumako tayo sa unang larawan. Sino ang inyong nakikita sa unang larawan? Princess. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po. Okay, magaling. Si Pangulong Ferdinand Marcos. Maaari mo bang ulitin nila sila ang kanyang kasagutan? Si President Ferdinand Marcos Jr. po. Okay, si Ferdinand Marcos. Ngayon naman, ano nga ang kanyang katungkulan sa ating bansa? Ana. Pangulo po. Okay, siya ang ating Pangulo. Ngayon mga bata, gusto nyo bang maging katulad niya? Okay, kung gusto nyo maging katulad niya, kailangan nyo mag-aral ng mabuti. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa ikalawang larawan. Sino ang inyong nakikita? Princess. Si Vice Presidente Sara Duterte po. Okay, si Vice Presidente Sara. Sara Duterte. Ano nga ang katungkulan niya sa ating bansa, Hana? Vice Presidente po. Okay, magaling siya. Ating Pangalawang Presidente. pangalawang Pangulo. Pangulo. Magaling siya ang ating pangalawang Pangulo. Gusto niyo ba maging katulad niya? Okay, para maging katulad niya, kailangan nating mag-aral ng mabuti at mag-tapos. Ito sino nga ulit ito, mga bata? Ferdinand Marcos Jr. po. Okay, magaling si Ferdinand Marcos at ito ay si Sara Duterte. Sara Duterte. Ngayon naman mga bata, magtungo tayo sa ikatlong larawan. Ano ang tawag sa kanila? Princess. Gabinete po. Okay, magaling sila ang gabinete. Kayo ba ay nanonood ng telebisyon sa inyong tahanan? Okay, napapanood nyo ba ang mga miyembro ng gabinete? Okay, magaling. Ngayon mga bata, gusto nyo ba maging katulad nila? Ano ang kailangan natin gawin para maging katulad ng Pangulo, Pangulo at gabinete? Princess. Mag-aral po ng mabuti at magtapos po. Okay, magaling. Kailangan natin mag-aral ng mabuti at magtapos. Dahil tama ang iyong kasagutan, bigyan natin siya ng 10 palakpak. Ngayon naman mga bata, sino ba ang nagluluto sa inyong tahanan? Nanay po. Si? Nanay. Nanay. Siya ang nagluluto sa inyong tahanan. At sino naman ang haligi ng inyong tahanan? Si Kaya po. Okay, magaling si Kakay.
tatay. At siya ang Tatrabaho. 8, maaari mo pang sabihin ng iyong kasagutan. Maaari ka bang tumayo? Sabihin ng Ang tatay ko po ang nagtatrabaho. Okay. Ikaw naman, Lisel, ano ang ginagawa ng iyong tatay sa iyong tahanan? Nagtatrabaho po siya. Okay, magaling. Ang ating tatay ang nagtatrabaho sa tahanan. Ngayon mga bata, meron ako ditong larawan. Gusto ko inyong obserbahan ang nasa larawan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Maliwanag ba mga bata? Tapos na ba obserbahan ang mga larawan mga bata? Okay, magaling mga bata. Tingnan natin ang unang larawan. Ano ang inyong nakikita? Hana? Ang palasyo po ng Malacanang. Okay, magaling. Palasyo ng Malacanang. Sino kaya ang nakatira sa palasyo ng Malacanang? Listen. Pangulo po. Okay, Pangulo. At sino ang ating Pangulo, mga bata? Princess. Ferdinand Marcos Jr. po. Okay, magaling si Ferdinand Marcos Jr. At ito ang ating nakikita sa ikalawang larawan. Ferdinand Marcos. Ngayon mga bata, ano ang trabaho ng isang Pangulo? Okay. Siya po ang namumuno sa ating bansa. Okay, magaling. Maaari mo ba ulitin ang kanyang kasagutan, Lisel? Ang Pangulo po ang siya namumuno sa ating bansa. Okay. Ating basahin kung tama rin yung mga sagot. Ang Pangulo, Ang Pangulo ang nagsisilbing puno ang nagsisilbing puno ng Estado, ng Estado, puno ng pamahalaan, puno ng pamahalaan, at puno komendante at punong komandante ng sandatahang lakas ng sandahang lakas ng Pilipinas. ng Pilipinas. Okay, dahil tama ang sagot ni Kate at ni Nesel, maaari ba natin siyang bigyan ng yes yung clap? Alam niyo ba yun, mga bata? Hindi po! Kasi tayo lahat at sa akin. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yes, go. 1, 2, isa, dalawa, tatlo. Yes, yo! Galing mga bata. Ngayon naman mga bata, sa tingin nyo, saan sa ngayon ang pamahalaan na bibilang ang Pangulo? Princess. Ehekutibo po. Okay, sa Ehekutibo. Magaling, Princess. Bigyan natin ng 5 palakpak si Princess. Ngayon naman mga bata, sa tingin nyo, sino naman ang kasama ng Pangulo sa Ehekutibo? Ana, Ang pangalawang presidente at ang gabinete po. maaari mo ba ulitin ang kanyang sagot, Kay? Ang pangalawang pangulo po at ang gabinete po. Ang pangalawang Pangulo at Gabinete. Nete. Magaling. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. Magaling mga bata. Ngayon naman, sino naman ang nakikita nyo sa ikatlong larawan? Princess. Si VC Presidente Sara Duterte po. Okay, sino maaaring kumulit ng kanyang kasagutan? Hana? Si Vice Presidente Sara Duterte po. Okay, magaling. Si Vice Presidente Sara Duterte o ang ating pangalawang Pangulo! Okay, pangalawang Pangulo. Ngayon naman mga bata, ano naman sa tingin nyo ang trabaho ng pangalawang Pangulo sa ating bansa? Lisel. Sila po ang
hawak na posisyon. Okay, magaling mga bata. Ating basahin kung tama ang sagot ni Lisel at ni Princess. Ang pangalawang pangulo Ang pangalawang pangulo ay magiging kalihim ay magiging kalihim kasabay ng kanyang hawak na posisyon. kasabay ng kanyang hawak na posisyon. Magaling, Lisel at Princess. Tama ang inyong mga kasagutan. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, magaling mga bata. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa ika-4 na larawan. Sino ang inyong nakikita? O ano ang tawag sa kanila? Princess. Gabinete po. Okay, magaling. Sila ay ang gabinete. Ngayon naman, mga bata, kayo ba ay nanonood sa inyong telebisyon? Okay, magaling mga bata. At napapanood niyo ba ang mga miyembro ng gabinete sa inyong telebisyon? Okay, magaling. Maaari ba kayo magbigay ng miyembro na kasama sa gabinete? Lisel. Si Kenneth Tulfo po. Okay, magaling. Bigyan natin ng palakpak si Lisel. 1, 2, 3, 4, 5. Dahil si Erwin Tulfo ay miyembro ng gabinete at siya ang kasalukuyang sekretary ng Department of Social and Welfare Development o DSWD. Naunawaan niyo ba mga bata? Okay, magaling. At sa tingin niyo, ano ang ginagawa nila? Base sa larawan. Lisel. Sabihin ko po sila po ay nagmimiti. Okay, magaling. Sila ay nag-meeting. At bakit kaya sila nag-meeting? Princess. Para po sa pagpapatupad ng batas. Okay, magaling. Para sa pagpapatupad ng batas. Ngayon naman, mga bata, ano ang kapangyarihan ng gabinete? Hana. Ang maglabas po ng mga kautusan ukol sa kanilang tanggapan. Okay, ang maglabas ng utusan tungkol sa kanilang tanggapan. Maaari mo bang ulitin ang kanya sagot, Kate? Ano ang kapangyarihan ng gabinete? Sila po yung naglalabas po ng mga kautusan ukol po sa kanilang tanggapan. Okay, ating basahin kung tama ang inyong mga kasagutan. Taglay ng gabinete, Paglayan ng gabinete, ang kapangyarihang maglabas ng mga kautusan ang kapangyarihan maglabas ng mga kautusan ukol sa kanilang tanggapan. ukol sa kanilang tanggapan. Tama ba ang sagot ni Hana at ni Kate? Opo! Okay, magaling. Tama ang kanilang kasagutan. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. Ngayon mga bata, bakit nga sila nag-meeting? Princess. Para po sa pagpapatupad ng batas. Okay, magaling para sa pagpapatupad ng batas. Dahil taglay ng gabinete ang kapangyarihang maglabas ng mga kautusan ukol sa kanilang tanggapan. Sino-sino nga uli yung mga bata ang kasama sa ehekutibo? Maaari niyo bang ibigay? Lisel. Ang Pangulo po, ang pangalawang Pangulo at ang mga gabinete. Maaari mo bang ulitin ang kanyang sagot, Kate? Ang Pangulo po, ang ikalawang Pangulo at ang gabinete. Okay, magaling ang Pangulo, pangalawang Pangulo, at gabinete. Sa kabuuan mga bata, ano ang kapangyarihan ng ehekutibo? Princess. Ang kapangyarihan po ng ehekutibo ay magpatupad ng batas. Maaari mo ba ulitin ang kanyang sagot, Hana? Ang kapangyarihan po ng ehekutibo ay ang magpatupad ng batas. Okay, aking basahin at tingnan kung tama ang inyong mga kasagutan. Aking babasahin at inyong ulitin. Ang kapangyarihan Ang kapangyarihan ng ehekutibo ng ehekutibo ay magpatupad ng batas. ay magpatupad ng batas. Okay, magaling. Dahil tama ang inyong kasagutan, bigyan natin sila ng 5 palakpak. Naunawaan niyo ba ang ating talakayan, mga bata? Ulitin ko, naunawaan niyo ba ang ating talakayan, mga bata? Okay, magaling. Dahil inyong naunawaan ang ating talakayan, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Gusto
Gusto niyo ba ng isang pangkatang gawain mga bata? Opo! Ang ating pangkatang gawain ay magiging masaya. Kaya bago tayo magsimula sa ating pangkatang gawain, maaari ba kayo magbigay ng mga alitutunin na dapat natin sundin habang gumagawa tayo ng pangkatang gawain? Kate, maaari ka bang magbigay ng isa? Makalahok sa gawain. Okay, magaling ha? Princess. Tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Okay, magaling. Ang inyong mga sagot ay tama. Meron ako dito hinandang alituntunin habang tayo ay gumagawa ng pangkatang gawain. Aking babasahin at inyong uulitin. Mga alituntunin sa pangkatang gawain. Mga tutunin sa pangkatang gawain. Maging responsable sa bawat isa. Maging responsable sa bawat isa. Panatilihin ang katahimikan at kaayusan. Panatilihin ang katahimikan at kaayusan. Linisin at iligpit ang mga kagamitang ginamit. Linisin at iligpit ang mga kagamitang ginamit. Tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Makinahog sa talakayan at ibahagi ang malalaman. Makilahok sa talakayan at bahagi ang nalalaman. Naunawaan niyo ba mga bata? Opo! Sa inyong mga upuan ay may nakadikit na mga pangalan. Sino dito ang nakakuha ng pangalang Pangulo? Maaari ba kayo tumayo? Okay, magaling. Aking babasahin ang inyong panuto at inyong susundan. Panuto, Panuto. gumawa ng dula-dulaan Gumawa ng dula-dulaan na nagpapakita ng kapangyarihan na nagpapakita ng kapangyarihan ng mga sumusunod. ng mga sumusunod. Pangulo, Pangulo, pangalawang Pangulo, pangalawang Pangulo, at Gabinete. at Gabinete. Naunawaan ba pangkat Pangulo? Opo! Okay, magaling. Maaari na kayong umupo. Ngayon naman, sino naman ang nakakuha ng pangalawang Pangulo? Maaari ba kayo umupo? Aking babasahin ang inyong panuto at inyong susundan. Panuto, Panuto. lumikha ng poster Lumikha ng poster. na nagpapakita ng kapangyarihan Nagpapakita ng kapangyarihan ng ehekutibo at bigyan ito ng maikling paliwanag. ng ehekutibo at bigyan ito ng maikling paliwanag. Naunawaan ba pangalawang Pangulo? Opo! Okay, magaling. Maaari na kayong umupo. At sino naman ang nakakuha ng salitang gabinete? Maaari ba kayong tumayo? May magaling. Aking babasahin at inyong ulitin. Panuto, Panuto. gumawa ng concept map Gumawa ng concept map na nagpapakita ng kalahagahan ng ehekutibo. na nagpapakita ng kahalagahan ng ehekutibo. Naunawaan ba pangkat ehekutibo? Opo! Gabinete? Opo! Okay, magaling. Maaari na kayong umupo. Bago tayo magsimula sa pangkatang gawain, meron ako dito hinandang mga pamantayan sa inyong gagawin gawain. Aking babasahin at inyong susundan. Pamantayan. Pamantayan! Sumunod sa panuto. Sumunod sa panuto. 5 puntos. 5 puntos. Angkop na sagot. Angkop na sagot. 5 puntos. 5 puntos. Pagpresenta. Pagpresenta. 10 puntos. 10 puntos. Kabuuan. Kabuuan. 20 puntos. 20 puntos. Nauna ba mga bata? Opo! Ngayon mga bata, ang pangkat Pangulo ay dito. Pangkat pangalawang Pangulo ay dito. At ang pangkat Gabinete ay dito. Naunawa ba mga bata? Opo! Maaari na kayo pumunta sa inyong mga kagrupo. Nasa inyong grupo na ba kayo mga bata? Opo! Ito na ang inyong pangkatang gawain. Ngayon mga bata, bago kayo magsimula, ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Maaari na kayo magsimula. Habang gumagawa, kailangan natin alalahanin ang mga ilutunin natin sa pangkatang gawain. Maliwanag ba mga bata?
mga bata? Opo! Sino ang representante ng Pangulo o pangkat Pangulo? Maaari ba po sa unahan? Magandang araw, ako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At magandang araw sa iyo, Vice Presidente Sara Duterte at mga gabinete. Ngayong araw ay may pagpupulungan tayong batas. Sinasang-ayunan niyo ba ang aking Sumasang-ayon po ako. maraming salamat? Salamat po. Okay, magaling. Pagkatanggol, maaari ba natin silang bigyan ng 5 taon? Ngayon mga bata, ang pagkapangulo ba ay sumunod sa panuto? Opo. Okay, magaling. Meron silang 5 puntos. Ako ba ang kanilang ginawa? Opo! Magaling. Meron silang 5 puntos. At maayos ba ang kanilang pagpresenta? Opo! Okay, magaling. Maayos ang kanilang pagpresenta. Kaya meron silang 10 puntos. Sa kabuuan ay meron silang 20 puntos. Bigyan natin sila ulit ng 5 palakpak. Ngayon naman, sino naman ang representante ng pangalawang Pangulo? Ang aming pong ginawa ay isang poster nagpapakita po ng kapangyarihan ng ikot-ikot. Bali po, andito po sila sa isang pagpupulong. Andito po ang Pangulo, pangalawang Pangulo at ang kanyang mga gabinete. Pinagpupulungan po nila ang sa patupad nilang batas. Okay, magaling. Pangkat, pangalawang Pangulo. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. Sumunod ba sa panuto ang pangalawang Pangulo? Opo! Meron silang 5 puntos. At angkop ba ang kanilang sagot? Opo! Meron silang 5 puntos. Dalang ko pangalang kasagutan. Maayos ba ang kanilang pagpresenta? Opo! Okay, magaling. Maayos ang kanilang pagpresenta. Kaya meron silang 10 puntos. Sa kabuuan, meron silang 20 puntos. Bigyan natin sila ng yes, yes, clap. Alam niyo ba yon mga bata? Hindi po! Okay, magsitayo lahat at aking tutulong. Sa dalawa, tatlo. Sa dalawa, tatlo. Yes, yes, yes. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yes, yes, yes! Okay, magaling mga bata. At sino naman ang pangkat gabinete? Maaari bang punta sa unahan at ipresenta ninyong gawa? Panuto, gumawa ng concept map na nagpapakita ng kahalagahan ng ehekutibo. Ang ehekutibo po ay binubuo ng Pangulo, ikalawang Pangulo at Gabinete at ang kanilang tungkulin ay nagpapatupad ng batas. Okay, magaling. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ating tingnan kung ang kanilang ginawa ay angkop sa ating pamantayan. Sumunod ba sila sa panuto? Opo! Okay, magaling. Sumunod sila sa panuto kaya meron silang 5 puntos. Angkop ba ang kanilang sagot? Opo! Okay, magaling. Angkop ang kanilang kasagutan kaya meron silang 5 puntos. Ngayon mga bata, maayos ba ang kanilang pagpresenta? Opo! Okay, magaling mga bata. Napakaganda at malinaw at maayos ang kanilang pagpresenta. Kaya meron silang 10 puntos. Sa kabuuan, meron silang 20 puntos. Ngayon naman, mga bata, bigyan natin sila ng 1,000 grab. Alam niyo ba ang 1,000 grab, mga bata? Hindi po! Maaari ba kayo tumayo at aking ituturo? Sa dalawa, tatlo. Sa dalawa, tatlo. 500, 500, 1,000. Mga bata, huwag kayong tumawa.
kailangan natin gawin ang palakpak na ito para ipakita na na-appreciate natin ang gawa ng pangkat gabinete. Maliwanag ba mga bata? Atin ang gawin ng palakpak. Okay, magaling mga bata. Kayo ay nasiyahan sa ating pangkat at gawain? Okay, magaling mga bata. Dahil kayo ay nasiyahan sa ating pangkat at gawain, mayroon ako dito ihinandang gawain para sa inyo kung bakit nyo sagutin. Aking babasahin ang panuto at inyong ulitin. Panuto. Pindutin ang tamang sagot. Sino ang maaaring sumagot sa unang katanungan? Okay, Princess. Maaari ka magpunta sa unahan at pindutin ang katanungan. Aking babasahin at iyong susundan. Ang Pangulo ang magsisilbing puno ng Estado, puno ng pamahalaan, at punong komendante ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Okay, magaling mga bata. Bago sagutin ni Princess ang kanyang bago sagutin ni Princess ang tanong, ay maaari ba kayo maglabas ng papel at sabayan niyo siyang sagutin ang katanungan? Magaling mga bata. Princess, maaari mo sagutin ang katanungan. Oo. Pahaya. Okay, magaling. Ating basahin ang tamang sagot. Ang Pangulo ang magsisilbing puno ng Estado, puno ng pamahalaan, at punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Magaling, Princess, dahil tama ang iyong sagot. Kayo pa mga bata, ganun din ang inyong sagot? Okay, magaling mga bata. Tama din ang inyong kasagutan. Bigyan natin sila ng ibang palakpak. Sino naman ang gusto sumagot sa ikalawang pakayag? Giselle. Ang gabinete ang nagpapatupad ng mga batas. So, okay, magaling mga bata. Magaling, Giselle. Tama ba ang kasagutan ni Giselle? Ating basahin ang tamang kasagutan. Ang ekotibo ang nagpapatupad ng mga batas. Okay, magaling at hindi ang okay, magaling hindi ang gabinete. Bigyan natin na limang palakpak si Giselle. Sa ikatlong pahayag, sino ang gusto sumagot? Princess. Aking babasahin. Ang pangalawang Pangulo ay magiging kalihim kasabay ng kanyang hawak na posisyon. Maaari mo bang pindutin ang iyong kasagutan? Okay, magaling. Ating basahin ang tamang sagot. Ang pangalawang Pangulo ay magiging kalihim kasabay ng kanyang hawak na posisyon. Ang inyong bang kasagutan ay tulad ng kay Princess? Okay, magaling mga bata. Bigyan natin ng limang palakpak si Princess. Ngayon naman mga bata, sino naman ang gustong sumagot sa ika-apat na pahayag? Okay, Rams. Aking babasahin at inyong susundan. Ang ehekutibo Ang ehekutibo ang sangay ng pamahalaan
ang sangay ng pamahalaan na kinabibilangan ng Pangulo, na pinagbibilangan ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Pangalawang Pangulo, at Gabinete. at Gabinete. Maaari ka ba punta sa unahan at pindutin ang iyong kasagutan? Okay, magaling Rams. Mga bata, katulad ba ni Rams ang inyong kasagutan? Okay, magaling. Ating basahin ang tamang sagot. Ang ehekutibo, Ang ehekutibo, ang sangay ng pamahalaan, sangay ng pamahalaan, na kinabibilangan ng Pangulo, Na pinagbibilangan ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Pangalawang Pangulo, at Gabinete. at Gabinete. Okay, magaling mga bata at magaling Rams. Bigyan natin siya ng 5 palakpak. At sa ikatlong pahayag, sino ang gustong sumagot? Kabila. Aking babasahin at ulitin. Ang Pangulo, Ang Pangulo, ang may kapangyarihan, ang may kapangyarihan, maglabas maglabas na mga kautusan ukol sa kanyang tanggapan. ng mga kautusan ukol sa kanyang tanggapan. Ano yung? Okay, magaling Camila. Ano yung ba sagot ay sunod din kay Camila? Magaling mga bata, ating basahin ang tamang sagot. Ang Gabinete, Ang Gabinete ang may kapangyarihan maglabas ay may kapangyarihan maglabas ng mga kautusan ukol sa kanilang tanggapan. ng mga kautusan ukol sa kanyang tanggapan. Okay mga bata, Gabinete ang may kapangyarihan maglabas ng mga kautusan ukol sa kanilang tanggapan at hindi ang Pangulo. Naunawa ba mga bata? Okay, magaling. Dahil ninyong naunawaan mga bata, base sa ating naging talakayan, sino-sino nga uli ang kasama sa sangay ng pamahalaan na ehekutibo? Maaari niyo bang sabihin sa akin? Princess. Pangulo, Pangalawang Pangulo, at Gabinete. Okay, magaling Princess. Maaari mo bang ulitin Hana, kanyang kasagutan? Pangulo, Pangalawang Pangulo, at Gabinete. Tama ba ang nila sagot mga bata? Maaari niyo bang bigyan sila ng 5 palakpak? Okay, magaling mga bata. Ang Pangulo, Pangalawang Pangulo at Gabinete ay nabibilang sa Ehekutibo! ehekutibo. Naunawaan ba mga bata? Ngayon mga bata, maaari niyo bang ibigay ang kapangyarihan ng Pangulo? Princess. Ang Pangulo ang magsisilbing puno ng Estado, puno ng pamahalaan, at punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Maaari mo bang ulitin ang kanyang kasagutan, Lisel? Ang Pangulo po ang nagsisilbing puno ng Estado, puno ng pamahalaan, at punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Okay mga bata, ating basahin. Ang Pangulo Ang Pangulo ang magsisilbing puno ng Estado, ang magsisilbing puno ng Estado, puno ng pamahalaan, puno ng pamahalaan, at punong komandante at punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. ng Pilipinas. Magaling, dahil tama ang sagot ni Lisel at saka ni Princess, ay bigyan natin siya ng 1,000 capsule. Maaari ba kayo tayo? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo, 500, 500, 1,000. Magaling mga bata. Kaya naman mga bata, maaari niyo bang ibigay sa akin ang kapangyarihan ng Pangalawang Pangulo? Ang Pangalawang Pangulo naman ay magiging kalihim kasabay ng kanyang hawak na posisyon. Okay, salamat Kate. Maaari mo bang ulitin ang kanyang kasagutan ni Rason? Ang Pangalawang Pangulo ay nagiging kalihim sa kanyang hawak na posisyon. Mga bata, sabay-sabay natin basahin. Ang Pangalawang Pangulo Ang Pangalawang Pangulo ay magiging kalihim ay magiging kalihim kasabay ng kanyang hawak na
niyo ba yun, mga bata? Hindi po! Magsitayo lang at aking ituturo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yahoo! Naunawa ba, mga bata? Okay, magaling mga bata. Ano naman ang kapangyarihan ng gabinete? Maaari niyo bang sabihin sa akin? Listen. Ang gabinete po ang may kapangyarihang maglabas ng kautosan ukol sa kanilang tanggapan. Okay, magaling. Maaari mo bang ulitin ang kanyang sagot, Hana? Taglay ng gabinete ang kapangyarihang maglabas ng mga kautosan ukol sa kanilang tanggapan. Okay. Ating basahin. Ang gabinete ang may kapangyarihang maglabas Ang may kapangyarihang maglabas ng mga kautusan tungkol sa kanilang tanggapan. ng mga kautosan tungkol sa kanilang tanggapan. Okay, magaling. Dahil tama ang sagot ni Lisel at ni Hana, bigyan natin sila ng Yahoo Club ulit. Maaari ba kayong tayo? Okay, magaling mga bata. Sa kabuuan, maaari nyo bang ibigay sa akin ang kapangyarihan ng inekutibo? Lalay. Ang kapangyarihan po ng ekutibo ay magpatupad ng mga batas. Maaari mo bang ulitin ang kanyang sagot, Rams? Ang kapangyarihan ng eksekutibo ay magpatupad ng batas. Okay. Ating basahin. Ang kapangyarihan ng ekutibo ay magpatupad ng batas. Dahil tama ang sagot ni Lalay at saka ni Rams, bigyan natin sila ng 1,000 cup. Maaari ba kayo mas tayo? Galing mga bata. Naunawahan niyo ba ang ating talakayan? Okay, magaling mga bata. At mukha namang naunawahan niyo ang ating talakayan. Ngayon naman mga bata, gusto niyo ba ng laro? Sige mga bata, tayo ay maglalaro. At ang pamagat ng ating laro ay 1, 2, 3, go! Aking babasahin ang mechanics ng ating palaro. May mga salita May mga salita na nakadikit sa bawat upuan sa unahan. na nakadikit sa bawat upuan sa unahan. Pangulo, Pangulo, pangalawang pangulo, pangalawang pangulo, at ekutibo. at ehekutibo. Magpapaunahan ang mga mag-aaral Magpapaunahan ng mga mag-aaral sa tamang sagot sa tamang sagot sa mga tanong. sa mga tanong. Ang unang makakapunta sa tamang sagot Ang unang makakapunta sa tamang sagot ay magkakaroon ng reward. ay magkakaroon ng reward. Ay, naman niyo ba mga bata? Tatandaan niyo pa ba ang inyong pangkat sa ating pagkatagawain? Okay, magaling mga bata. Maaari ba kayong tumayo at tumila dito? At sumama sa inyong mga pangkat? Maaari ba kayong pumili ng inyong representante bawat grupo? Okay. Misa-misa na ako. Tatlo yung pangulo, pangalawang pangulo at saka gabinete. Ready na ba kayo mga bata? Ngayon mga bata, bago tayo magsimula sa ating palaro, ating tatandaan na maging maingat tayo. Huwag tayo magtutulakan, huwag natin hawakan ang ating mga klase, o iwasan natin mga sakit ng ating mga kamag-aral. Naunawaan niyo ba mga bata? Maaari niyo ba ulitin ang aking sinabi? Ang wag matutulan. Huwag
alituntunin. Ngayon magsisimula na tayo para makapagsimula na tayo sa palaro. Babasahin ko muna tanong bago kayo upo. Ikaw naman ba mga bata? Dapat nakatalikod. Nakatalikod, tumalikod para mas maganda. Sa unang tanong, siya ang magsisilbing punong estado. Okay, magaling. 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 Okay, may isang puntos na ang group Pangulo. Sino naman ang susunod na representante natin? Mari bang... Okay, magaling. Aking babasahin ang katanungan. Siya ang magiging kalihim kasabay ng kanyang awag na puso. Okay. Okay, magaling. May isang puntos na din ang gabi. Ang nagpapatupad ng mga batas. Okay. Dahil ang Pangulo ang nakakuha ng 2 puntos, sila ang panalo. Bigyan niyo na. Nasiyan ba kayo sa ating palaro? Dahil nasiyan kayo sa ating mga palaro, bigyan niyo ng 10 palakpak ang inyong mga sarili. Okay, magaling mga bata. Ngayon mga bata, meron ako dito ininandang gawain para sa inyo upang sagutan. Maaari mo bang ipasa pa ang pilihan ang papel? Bago ninyo sa okay, nasa inyo na ba ang mga papel mga bata? Bago ninyo sagutan, ay bibigyan ko kayo ng 3 minuto para inyo sagutan. Tapos na ba kayo mga bata? Meron pa mga hindi ating hintayin sila ay matapos. Wala na mga bata? Tapos na ba kayo mga bata? Okay, magaling. Maaari nyo bang ipasa pa unahan ang inyong mga papel at aking kukulay kanin? Okay, magaling mga bata. At mamaya natin chechikan ang inyong mga ginawang gawain. Gusto ko muna kumuha kayo ng notebook upang isulat ang inyong takdang aralin. Maliwanag ka mga bata? Nakakuha na ba kayo ng notebook mga bata? Aking babasahin ang inyong takdang aralin. Paano to? Sa isang buong papel, Sa isang buong papel, isulat at ipaliwanag sulat at ipaliwanag ang kapangyarihan ng Pangulo, ang kapangyarihan ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Gabinete, Gabinete, at Ehekutibo. at Ehekutibo. Okay, magaling mga bata. Maaari nyo ba kopyahin ang ating takdang aralin?
Tapos na ba ang lahat? Nakugayan ng ating takdang aralin? Okay, magaling mga bata. Ngayon mga bata, maaari nyo ba ligpitin ang mga kalat na naging kalat natin sa silid-aralan? Tapos nyo na ba ligpitin ang mga ginamit natin sa silid-aralan mga bata? Okay, magaling. Ngayon naman, maaari pa magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Princess, maaari mo ba paulan ng ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga kaalaman na nahinuha sa pagtatalakay ng aming guro. Nawa po ay aming maging ito sa aming pang-araw-araw. Ito na lamang po. Maraming salamat po. Okay, magaling mga bata. Bigyan nyo na palakpak ang inyong mga sarili dahil kayo ay may natutunan na bago ngayong araw. Maaari na ba kayo magsiupo? Okay, magaling mga bata at paalam. Maaari na kayo magsiuwi.